Dumarating ba sa punto na naaalala mo ang iyong ex-girlfriend o ang iyong ex-boyfriend kahit na ikaw ay may karelasyon ngayon? Ano ba ang mga dahilan kung bakit pumapasok ito sa iyong isipan? Naaalala mo ang masasaya ninyong pinagsamahan? Ano ba ang wala dito sa iyong current boyfriend at naaalala mo itong si ex-boyfriend mo? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sa isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Bakit kaya nagpadala itong si letter sender ng sulat na naaalala niya ang kanyang ex-boyfriend? Ano kaya ang yung mga qualities o mga katangian nitong ex-boyfriend niya na naikukumpara niya dito kay current boyfriend niya? Babasahin ko ang kanyang sulat at inyong pakinggan. Pasok! Gusto ko lang sanang humingi ng opinions. Mali po bang mamiss ko yung first love ko kasi I already have a new boyfriend now. Namimiss ko lang yung mga bagay na meron siya at wala sa BF ko ngayon. Sorry for the comparison. I know it's not right to compare. Especially in terms of finances. Yung ex ko kasi provided niya lahat sa akin. Kahit bilihan ko siya ng regalo, tinatanong niya kung magkano yon. Tapos, babayaran pa niya ako with an excess amount. Like nung nag-shopping kami, nakita ko sira na yung zipper ng wallet niya. Tapos, di niya pa pinapalitan. So, binilhan ko siya. Natuwa naman siya kasi may bago na siyang wallet. Pero, binayaran pa din niya ako kahit sinabi ko na wag na. Ang sabi niya lang sa akin, ayaw niyang gumagastos ako for him. And sapat na daw na alam niyang kaya ko siyang gastusan. Minsan, naikipag-unahan pa ako sa pagbabayad ng food na kinakain namin. He promised me that he will give me everything I want. Sabihin ko lang daw. Siyempre, nakakatuwa kasi ganun siya. Hindi naman lahat ng lalaki ganun. Mostly, 50-50. We've been 3 years nung ex ko at ganun talaga siya. Never ako gumastos sa kanya. Problema lang namin is yung time niya. Busy siya lagi sa hospital. Pero pag nagkikita naman kami, hindi lang kami sa condo nag-i-stay. Binibigyan pa niya ako ng quality time na i-date at ipasyal. Yun ang pinaka-namimiss ko. Naghiwalay kami dahil na din sa time. Lack of communication. Lagi siyang pagod pag umuwi sa bahay. Minsan nakakalimutan niya akong kausapin at nakakatulog na lang siya. Napagod na ako na paulit-ulit na ganong senaryo until we just never talk. And now, with my current boyfriend, I know mali naman talaga na i-compare sila. Pero in terms sa pagbibigay sa akin ng time ng bago kong boyfriend, wala talaga akong masabi sa kanya. Super okay siya. Doon lang kami nagkakaproblema sa finances. Di ko din nararanasan na utangan, gumastos at magbigay ng gift, which very okay lang naman din sa akin kasi naintindihan ko naman na wala pa siya for now. And I have naman in terms of finances, di naman ako tight. I afford to travel, eat good food, and can pay my bills. Nagda-doubt lang ako for our future. I already prayed for God guidance about this. Ayaw ko kasi maranasan ng anak ko yung hirap na naranasan ko noong bata pa ako. Parehas pong LDR and parehas naman din pong loyal at mabait sila. Sa finances lang po talaga ako nagkaka-doubt. Maybe I just want a man that can provide and make me feel safe and secure. Thank you so much. You can't have everything in life. That is a reality you have to accept. People are different. Each one of us is unique. Learn to live with that as well. Like it or not, do not compare because that is unfair. Work on your relationship. God bless. Wala namang perpektong lalaki. Meron at merong downside ang bawat nakakarelasyon natin. Bibihira yung mga pagkakataon na nasa kanya na ang lahat. Kung meron ka mang makatagpo ng ganon, maswerte sila. Maaaring sagana siya sa pinansyal at nakakabawi siya through material things, pero nagkukulang naman sila sa oras. Maaaring maraming ang time sa'yo,
Saktuhan lang naman ang kita sa work, breadwinner at maraming responsibilidad sa pamilya. Worse, wala pang trabaho at tanging pagmamahal, kabaitan at loyalty lang ang kayang isukli sa'yo. Nasa iyo yan kung alin sa palagay mong lalaki ang mas deserving sa pagmamahal mo. Kung alin man sa mga yan ang pipiliin mo, expect mo na may magiging pagkukulang man sa ibang bagay na ikaw at ikaw ang pupuno. Ang problema, hindi ka na kontento sa ex mo. Okay naman siya sa kabuuan. Yun lang naman ang diferensya, walang time. Sana inintindi mo na lang siya. Sapat na siya, naghanap ka pa ng iba. Meron ka ng BF na kayang ibigay lahat ng material things. Iniwan mo at naghanap ka ng may sapat na time sa'yo. Pero kulang sa datong. Sana isipin mo rin na hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay ni Lord ng sabay-sabay. Kapag mahal mo ang isang tao, makukontento ka kung anong meron siya. Yung ex mo is out from the equation na. Focus ka na sa kasalukuyan. Tanggapin mo kung ano lang ang makakaya niya at diyan ka papayapa. I experienced this. Magkajowa ng mayaman. Yung siya ang gagastos ng lahat. Ultimo Netflix. Pero I choose my husband dahil napupunan niya yung pagkukulang ko. We both contribute in terms of finances. Siguro kung mahal mo, you will compromise and never look back sa past. Sala sa init, sala sa lamig. I think ikaw may problema at hindi ang mga ex or current one mo. Walang perpektong tao. If you only know how to accept the person, kung ano siya at anong meron siya, dun ka lang makakaramdam ng contentment. The problem nowadays sa mga taong pumapasok sa relasyon, ang iniisip agad is kung ano ang makukuha niya. Relationship is not about something what you can get. It is about love, respect, and acceptance. Nasa inyong dalawa kung papaano ninyo i-work out ang relationship ninyo. Remember, kahit sa mag-asawa, may madidiscover ka araw-araw ng bagong ugali niya. Love is a decision and not a choice. Remember the saying, in every man's success, there is a woman behind. My husband had nothing too. Back then, my only prayer that to give me a man who is responsible and will love us. Ayun, sa awa ng Diyos, we are blessed. Prayers do wonders. Ang hanapin mo, yung totoong magmamahal sa'yo. Hindi lang sa pera o kung sa ano paman. Basta ang importante, may love, trust, and respect kayo sa isa't isa. So, masasabi ko lamang dito kay letter sender, hindi lahat ng tao ay pare-parehas. Tayo ay may mga pagkakaiba. Kaya dapat, hindi mo kinukumpara ang iyong current boyfriend sa iyong ex-boyfriend. That's all for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless. Bye!